Tumayo ang ating bida at kanyang itinanong kay Chuling na kung ano ang kanyang hawak. Sinagot naman ito kaagad ni Chuling na ito daw ay isang life tablet nila. Humarap ang ating bida kay Chuling at kanya itong sinunog sa harap at kanyang sinabi na ngayon nasunog na ang contract tablet kaya't pwede na daw itong bumalik sa kanyang pamilyang Chu Swordvilla. Malumanay tinanong ni Chuling sa ating bida na bakit may siyam kang buhay, pero pinili mong sirain ang sarili mo noong unang buhay mo pa lamang. Sa nanglilisik na mata ng ating bida ay sinagot niya ang katanungan ni Chuling dahil wala daw itong pakialam, kaya't umalis na daw ito sa kanyang harapan. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay ginawa naman agad ito ni Chuling at sa kanyang paglalakad palabas dahil mabuti naman daw kung ganon, ngunit pinaalalahanan niya rin ang ating bida gayong pagkatapos daw nitong muling nabuhay, hindi na ito magiging maayos sa susunod na mamatay. Habang naiisip rin ni Chuling sapagkat bakit naman siya manghihinayang sa ating bida gayong may innate sword body daw siya at kung hindi dahil daw sa ating bida tiyak na mas mabuti ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon na makalabas siya sa silid ng ating bida ay nakatanaw ito sa sect na tila bahuli niya na itong pagkakataon na makikita. Kasabay din naman na iyon ang kanyang pagpapatuloy sa paglakad habang binabanggit ang salitang kanyang ina at ama gayong babalik na daw siya sa kanila. Sa loob nito na kung saan naiiwan ang ating bida na nakangiti na parabang ito talaga ang plano niya. Sa isip-isip pa ng ating bida na tila ba alam niya na kung saan mapupunta ang kanyang ginagawa kay Chuling, dahil ayon sa kanya na walang hiya daw ang ama ni Chuling maruruming isip na ina, walang kwentang rin ang kanyang kapatid na lalaki, kawawa raw talaga si Chuling. Kaya pagkatapos makauwi ni Chuling ay malalaman daw nito na kung ano talaga ang kaharian ng mga demonyo. Naisip rin ang ating bida habang naglalakad na pabukas tungo sa pintuan dahil sa buhay daw na ito hindi na siya makakaramdam ng awa para sa kanila. Kung wala ang mga pagkakaugnay ng 8 babaeng ito tiyak na mararating niya ang mas mataas pa na realm. Sa pabukas na pintuan ng ating bida ay may kung sino naman na umatake sa kanya ngunit sa kasamaang palad na iwasan niya naman ito. Nakilala naman ito ng ating bida gayong isa daw ito sa 8 empress na taksil na si Fairy Yuhanling subalit binawi niya rin ang kanyang sinabi dahil di na daw dapat ito tinatawag na Fairy Yuhanling. Sa poster ni Yuhanling na tinatawag ang ating bida na parabang aatake na naman ito, kasabay noon ay tumalon siya na papunta na sa ating bida na nakataas ang kanyang paa gayong papatayin niya daw ito ngayon. Sa pangalawa niyang atake ay naiwasan na naman ito ng ating bida habang makikita ang kamay ng ating bida na bahagyang nahawakan ang leeg ni Yuhanling. Dahil nahawakan ng ating bida ang kanyang leeg ay sinabihan nga siya ng ating bida gayong ang lakas daw ng loob nitong atakihin siya. Kasabay noon ay inangat siya ng ating bida habang napapatanong na lamang si Yuhanling na kung ano daw ang ginagawa nito. Sinabihan siya ng ating bida dahil simula ngayong araw daw na ito ay kailangan niyang ayusin ang pintuan niya dahil kung hindi daw ito magawa ni Yuhanling mapipilitan siyang patayin ito. Hindi naman ito ikinatakot ni Yuhanling dahil bakit naman daw niya ito gagawin at sinisinya rin ang ating bida, dahil kung hindi lang daw dahil sa ating bida kasama niya sana si Feng Wuxi ngayon. Nakangiti siyang sinagot ng ating bida dahil kung ganoon daw dapat niyang itago rin ang buhay na ito para hanapin niya ito hindi ba? Pagkatapos noon ay hinigpitan pa ng ating bida ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Yuhanling kaya naman ay napapaisip na lamang si Yuhanling gayong hindi pa rin daw niya matalo-talo ang ating bida. Binitiwan ito ng ating bida at itinapon sa labas at sinabihan niya rin si Yuhanling dahil sa aalis daw muna siya at sa kanyang pag-uwi dapat tapos niya na ang pintuan na kanyang sinira gayong kung hindi papatayin niya ito. Tumalikod na ang ating bida habang pasiga pa rin sinasabi ni Yuhanling dahil sa anumang paraan tayo ay daw companions noong nakaraang buhay paano daw siya tinatrato ng ganito. Sinagot ito ng ating bida dahil iyon ay noong nakaraang buhay lamang ngunit sa buhay daw na ito ay wala na silang utang sa isa't isa. Sa sandaling iyon ay lumipat ang ating tagpo sa isang magandang istruktura na kung saan naririto ang master ng ating bida, habang makikita rin ang ating bida na pumapasok sa looban. At dito ay bumungad agad ang napakagandang master ng ating bida na si Bai Quilan. Sa sandaling din na iyon nang makita ito ng ating bida ay kaagad naman siya nitong gumalang. At nang makita niya rin ang ating bida ay tinanong niya ito kung bakit iisa na lang ang buhay niya. Sinagot naman kaagad ito ng ating bida at palusot niya pa ang disipulo ay walang kasanayan sa pag-aaral sa panahon ng paglilinang upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay,
kaya't pinagsama-sama niya ang 9 na buhay sa isa kaya mayroon na lamang siyang isang buhay. Pinahayag ng kanyang master sapagkat natagpuan na raw nila ang isang paraan upang pigilan ang kapangyarihan ng Chaos Taiyin, ituring ang mga bagay ng nakaraang buhay bilang isang panaginip. At kanya rin idinagdag na hindi na dapat daw na mangyari itong muli. Sinabi niya rin sa ating bida kung magtatago ka ulit ng mapanghimagsik na kaisipan, tiyak na lilinisin ng master ang sekta. Sinagot ito ng ating bida na tatandaan niya daw ito ng may pag-iingat. Ngunit sa kanyang kaisipan ay naging seryoso siya nito sa kanyang isip at napapatanong siya na kung sigurado ba daw ang kanyang master na nakahanap ito ng paraan. Kung hindi niya sana inilipat ang Chaos Yin Poison sa kanyang sarili, tingin nito kaya pa kaya niya na maging Taiyin Empress. Matapos ang sandaling iyon sa nakaupo ng ating bida ay ngayon daw ang kanyang paglilinang ay bumalik na naman sa ika-5th layer ng Chi Refining, mukhang kailangan niyang maglinang mula sa simula ulit. Kasabay nito ay may kung sino naman itong tinawag old partner nandyan ka pa ba? Tumugon naman sa kanya ang system gayong nandito pa daw siya kaya tinatanong niya yung host na kung may kailangan ba daw ito. Kasabay din naman ito ay may isang lumitaw sa harap ng ating bida ng 3 pagpipilian at ang isa nito mag-cultivate, magbawas, at ang ikatlo unawain ang Dao. Ayon naman sa ating bida na buti na lang sumama daw ito sa kanya at tinanong ang kanyang system na kung hindi ba kailangan nito ng energy. Tumugon naman ang system ding, siya na ang naging heavenly daw anong energy ang kailangan. Napagtanto ng ating bida na totoo nga, pero ang pagiging heavenly daw mo ay medyo walang awa. Dagdag pa niya direktang kinondensasyon ang eternal great tribulation sa kanya kailangan ba iyon? Tumugon ang system ding, kinakailangan. Ikaw ang aking host dapat ayusin ang pinakamalakas ipinapasalamat naman ito ng ating bida kaya naman simulan na daw nila ang paglilinang. System walang anuman. Ding, sinisimulan na ang 9 Lives Undying Heaven Scripture Cultivation. Lumipat naman ang ating tagpo sa labas ng main gate ng Chu Sword Villa at makikita si Chuling na papaakyat ito na gumagapang nasa pagod. Sa kanyang pag-akyat nito ay panaybanggit naman siya nito sa kanyang mga magulang na nakauwi na daw siya. Napansin naman ito ng bantay kaya napaisip ito dahil kilala niya na kung sino ang lumalapit papunta sa kanila gayong ito daw si Chuling, kaya naman. Napapatanong siya na kung paano siya bumalik. Nagkunwaring hindi ito kilala ng nagbabantay kaya habang malayo pa si Chuling ay pinapahinto niya na ito at kanyang sinabi na kung saan nanggaling ang pulubing ito. Ang Chu Sword Villa ba ay isang lugar na maaari mong puntahan? Dali lumayas ka dito, na ipinagtaka naman ni Yu Hongling na kung bakit hindi siya kilala ng mga ito. Lumapit si Chuling at kanyang ipinakilala ang kanyang sarili sa nagbabantay na hindi siya isang pulubi siya daw ay ang nakatatandang miss, ako si Chuling. Humugot ng espada ang bantay at kanyang sinabi walang hiya saan nanggaling ang babaeng ito naglakas loob na magpanggap na nakatatandang miss, umalis ka agad kung hindi huwag mong sisihin ang aking espada sa pagiging walang awa. Sa pagpupumilit ni Chuling sa bantay ay hinawakan niya na nito ang kamay gayong tingnan daw nito ang kanyang mukha siya daw si Chuling kinarga mo pa ako noong bata pa ako, at binigyan mo ako ng candy. Ngunit sinagot lamang siya ng bantay hindi ka naman talaga kadugo ng pamilya Chu, bakit ka pa bumabalik? Ngunit sa isip-isip ng bantay na kung isa na ba daw siyang tanga gayong nakatakas na ito sa mga malademonyong den tapos ngayon bumalik pa siya nandito ba siya para magpakamatay? Ipinaliwanag ni Chuling na kahit na hindi man daw siya biological, itinuring siya ng Villa Master at Madam na parang isang biological na anak, hindi, mas malapit pa kaysa sa isang biological na anak. At dahil sa mukhang walang alam ang isang bantay na ito ay kanya naman isinigaw na bumalik na daw ang kanilang nakatatandang miss. Nabahala naman ang nakakilala kay Yu Hongling sa pagsigaw ng kanyang kasama gayong sa kanyang isip ay wala na daw siyang magagawa. Kaagad naman itong narinig ng kinikilalang ama at ina ni Chuling at sa kanilang paglabas ay pasigaw na tinanong ni Chu Shongtian na sa wakas nakabalik ka na. Miss na miss ka ni Papa. Kaagad naman lumapit si Chuling at niyakap nito ang kanyang ama na tama daw ito na bumalik na siya. Lumapit din naman ang kanyang ina na si Xing Shuiyu at kanyang sinabi kay Chuling na ikaw na batang babae saan ka nagpunta ng napakatagal. Kahit isang sulat wala, alam mo bang halos mamatay kami sa pag-aalala. Tumugon si Chuling gayong ang katwiran niya pa na hinustage siya at dinala sa Great Dao Sect kaya naman hindi niya siya pinayagang makipag-ugnayan sa inyo, ngayon palihim siyang tumakas. Kaya hindi na daw siya aalis muli.
Sa sandaling din iyon may kung sino naman na pumasok na tila matutamba kaya naman ipinagtaka ito ng bantay at tinanong na young master na kung ayos lang ba ito. Sa isip-isip pa ni Cho Shife na umiiyak ay ipinagpapasalamat niya sa langit gayong nakabalik daw ang kanyang scapegoat kaya naman ay ligtas na siya. Balik naman ang ating tagpo sa ating bida habang kasalukuyan pa rin ito nagko-cultivate. Ayon pa sa kanya ang unang layer ng langit kung saan matatagpuan ang Great Dao Sect ay ang pinakamahinang mundo. Ang mga realm ng paglilinang ay nahahati sa postnatal, prenatal, Shi-refining, origin core, shattering infant, void refining, Dao integration. Sa karanasan ng nakaraang buhay ng ating bida ay naka-breakthrough siya mula sa Chi-refining 5th layer hanggang 9th layer sa loob lamang ng 15 araw, at nagsimulang makabuo ng core. Sa sandaling din na iyon ay bigla na lamang umubo ng dugo ang ating bida kaya naman napapatanong siya na kung ano daw ang nangyari. Tanging kalahati ng tunay na chi sa katawan ang nakikilahok sa pagbuo ng core, ang kalahati ay tumigas at hindi gumagalaw. Tumugon ang system ding. Natuklasan ang Heavenly Rigidity Poison. Heavenly Rigidity Poison siguradong nagpaplano na naman ang mga babaeng iyon. Talagang nagdagdag pa ng isa pang layer ng insurance ang Heavenly Rigidity Poison, hindi lamang nagtatanim ng yin-yang Dao Divo Uringgu sa kanya. Dagdag pa niya malinaw na gustong hindi niya mabago ang mga bagay kahit na may siyam na buhay siya. Pero ang hindi nila alam, mayroon pa rin siyang trump card kaya tinanong niya ang system na kung may paraan ba para masira ang lason na ito. Tumugon naman kaagad ang system ding, syempre meron, kailangan lang na makalusot sa origin core realm, baguhin ang tunay na chi structure, gawing true essence ang tunay na chi, pagkatapos ay matutunaw ang lason na ito. Makalusot sa origin core pero kalahati lang ng tunay na chi niya ang nagagamit niya ngayon, imposibleng mabuo ang origin core. Napangiti ang ating bida at may napagtanto minsan na siyang naglilinang ng perpektong returning origin pill, basta kainin niya ito ay makakalusot siya sa origin core realm. At kanya ring idinagdag ang perpektong returning origin pill ay napakabihira sa nakaraang buhay sa Great Dao Sect, ibinigay niya ito kay Yuhan Ling. At sa buhay na ito hindi na kailangan iyon. Kasabay naman noon may bigla na lang may napansin ang ating bida at may nakita sa kanyang harapan. At bigla na lang nagsalita ang tila isang phoenix na ito at kanyang ipinabatid na ang Great Dao Sect 92nd Generation Disciple ang disipulo ni Bai Chulan na si Yuhan Ling 1 buwan at 17 araw para sa Chi-refining completion. Sinira niya ang Great Dao Sect Chi-refining record, ginantimpalaan ng isang bote ng Peerless Returning Origin Pills, 3 mahahalagang artifacts, isang True Legacy Disciple slot at 2 self-selected divine abilities. Napaisip naman ang ating bida gayong gaya daw ng kanyang inaasahan sa Future Empress, mabilis nga siyang maglinang. Kasabay naman noon ay bigla na lamang tumalon ang ating bida gayong bababa daw siya sa bundok, tinanong naman siya ng system na kung saan siya pupunta. Sinagot naman kaagad ito ng ating bida sa libingan ng Void Refining Expert, para bawiin ang returning origin pill na pagmamayari niya. Makikita si Yuhan Ling na tila may hinahanap rin na isang bagay dahil ayon raw sa kanya. Mahigit 1,000 li sa kanluran ng Great Dao Sect, mayroong isang sinaunang libingan. Ayon sa karanasan ng kanyang nakaraang buhay, ang sinaunang libingan na ito ay hindi matutuklasan ng iba sa loob ng 1 pang buwan. Pumasok si Yuhan Ling dito sa loob. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa loob ng sinaunang libingan ay ang fragment ng 9 Lives Undying Heaven Scripture, at ang Perfect Returning Origin Pill. Pagkatapos, kinuha niya ito. Dahil sa buhay raw na ito, isang hakbang siyang mas mabilis kaysa sa ating bida. Ngunit bigla, nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil ang nakasulat ay talagang isang tae, at sinasabi nito na huli na siya. Kaya sa kanyang galit, itinapon niya ito at isinigaw ang pangalan ng ating bida na ang may kagagawan. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang spell sa kanyang likuran at pinigilan ang kanyang paggalaw. Kaya nabahala siya at sinabihan ang ating bida na pakawalan siya. Pagkaraan ng 3 araw, makikita si Yuhan Ling na tila kakabalik lamang sa pinanggalingan niya. Kasabay nito, bigla niyang sinipa ang pintuan, galit na galit, habang hinahanap ang ating bida. Gayunpaman, may bigla naman na umatake sa kanya, at siya ay itinapon palabas. At may nagsalita, sinasabi sa kanya, hindi ba itinuro sa iyo ng iyong ina na kumatok bago pumasok sa silid ng ibang tao? Naisip ni Yuhan Ling, dahil inaapi raw siya ng ating bida.
Kahit mamatay siya sa labas, hindi siya susuko sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsalita ng may paggalang, "Senior brother, maaari mo bang buksan ang pintuan?" Ngunit sumagot lamang ang ating bida sa kanya, "Umalis ka." Ikinagalit naman ito ni Yu Hanling kaya pinilit niyang buksan ang pintuan, dahil kinuha ba raw ng ating bida ang perfect returning origin pill mula sa sinaunang libingan. Gayunpaman, bigla naman nga siya nitong inatake, at itinapon siyang muli sa labas. At sumugod papasok, mayroon kang kasanayan upang kunin ito, ngunit walang lakas ng loob upang aminin ito. Luo Ye, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ngunit bago niya magawa iyon, lumitaw ang kanilang master, si Bai Qilan, at pinigilan siya at sinabihan na maging mahinahon. Napaluhod si Yu Hanling, at sinabi niya kay Bai Qilan, na sinaktan siya ng ating bida. Lumingon si Bai Qilan, at tinanong niya ang ating bida na kung bakit naman niya sinaktan ang kanyang junior sister. Ngunit sinabi lang ng ating bida, ang pagpasok sa silid ng hindi kumakatok ay masyadong bastos. Sinabihan siya ni Bai Qilan, ngunit siya ay junior sister mo pa rin, kalimutan mo na, Yu Hanling, ano ang iyong pakay kay Luo Ye? Itinuro ni Yu Hanling ang ating bida, kinuha niya ang perfect return ng origin pill. Wala siyang pakinabang dito, kaya gusto kong makipagkalakalan sa kanya para dito. Kaya agad inumungkahi ni Bai Qilan sa ating bida dahil maganda na daw ang talento nito, kaya sinabihan niya ito na wala kang kailangan sa perfect return ng origin pill. Bakit hindi mo nalang ibigay ito sa iyong junior sister? Kung kulang ka ng anuman, maibibigay niya ito sa iyo. Subalit tumugon lang ang ating bida na, paumanhin, kailangan niya rin ang pill na ito. Galit na sinabi ni Yu Hanling, na itinuro ang ating bida. Kalokohan, sa tingin mo ba talaga na kung wala ang perfect return ng origin pill, hindi siya makakondensasyon ng Saint Core? Inilabas ng ating bida ang origin pill at ipinakita ito habang pinapalutang niya ito sa kanyang kamay. Kaya ikinatuwa ito ni Bai Qilan dahil tama daw na ibigay niya ito sa kanyang junior sister. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng ating bida. Kasabay nito, nang walang pag-aalinlangan, inilagay ng ating bida ito sa kanyang bibig. Ikinagulat ng kanyang master. Sa galit ni Yu Hanling, ay napaalis na lamang ito at sinabihan niya ang ating bida tiyak na magko-condense niya rin ng Saint Core at sasampalin ang iyong mukha ng malakas. Kaya napabugtong hininga na lang itong si Bai Qilan, na sinabihan ang ating bida, "Hay, alam niyang may galit ka sa iyong puso, ngunit hindi na kailangang maging ganito." Sa kabilang banda lumipat ang ating eksena sa Chu Sword Villa, na kung saan makikita itong si Chuling na humihigop ng sabaw. Nagpapasalamat itong si Chuling sa kanyang ina dahil ito daw ang taong pinakamahusay na nagtrato sa kanya sa mundong ito, kaya hinding-hindi na raw siya aalis sa buhay na ito. Tumugon ang kanyang ina na tila may tunay na pagmamahal, talaga. Mas magaling pa ba siya sa mga tunay nitong magulang? Ngumiti si Chuling, naglaho sila pagkatapos siyang ipanganak. Paano sila maihahambing sa kung gaano kabuti kayo ni tatay sa kanya? Habang paalis ang kanyang mabait na ina, sinabi niya, "Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Magpahinga ka muna ng kaunti." Ngunit sa kalooban ng kanyang tinitingalang na mabuting ina ay sa isipan naman ito ay tuwang-tuwa pa ito dahil ligtas na raw sila, ligtas na ang kanyang pamilya. Napatanong naman si Chuling sa kanyang ina na kung bakit bigla daw siyang nakakaramdam ng antok. Sumagot ang kanyang mabait na ina, "Kung inaantok ka, matulog ka na lang." Humiga si Chuling, na nag-iisip, dahil kakaiba daw ito, bakit ang antok na ito ay napakalakas. Dahil sa tila may mali ay pinaikot niya ang Great Slaughter Sword Scripture, gayong titingnan niya ito na kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit nagulantang na lang siya, at napagtanto dahil nilason raw siya. At tumayo na hawak ang kanyang tiyan, posible kaya, ang Jade Stalk Porridge. Imposible, ang kanyang ina ang personal na nagluto ng sinangang iyon, paano siya malalason ng kanyang ina? Kasunod nito, tinanong ng kanyang mabait na ina mula sa likod ng pintuan kung tulog na siya. Kinuha ni Chuling ang kumot at nagpanggap na natutulog. Kasabay nito, bumukas ang pinto, at pumasok ang kanyang ina habang may kasama, at kanyang sinabi, "Sige, nalason na siya, maaari na tayong magsimula." Nagsaad si Chu Shifei na, "Gaya ng inaasahan sa iyo, ang luya ay talagang nagiging mas maanghang habang tumatanda."
At may demonyong anyo, sinabi ng kanyang ina, halika. Dalhin ninyo siya, ipadala siya sa matandang ninuno. Kaya napapaluha na lamang itong si Chuling habang naririnig ang sinasabi ng kanyang ina, na tila ba napagtanto niya na kung anong klaseng pamilya ang napuntahan niya.